matapos siyang mag-share ng Word of God, hallelujah, nandun ka agad, karak-karakan, testing sa kanya. Amen? Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, ito mga kasalanan ito, hallelujah, na siyang pumipigil sa atin habang tayo'y tumatakbo. Amen? Tayong lahat ay nasa takbuhan. Amen? Hallelujah. Tayong lahat ay tumatakbo. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, hallelujah, tayo na sa isang palaruan na tumatakbo tayo. Amen? Ang sabi ng Biblia, ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa harapan natin. So I would like to speak about finishing the course. Gusto ko mag-usap tungkol sa, amen, sa kursong ating kinukuha ngayong umaga. Amen. Amen. At sa lahat ng kursong ating kinukuha, lahat ng kursong ito may pagkatapos. Amen. Amen. Hindi naman pwedeng aral lang tayo ng aral. Meron din closing. Yes. Amen. This is the season of closing. Sa eskwelahan, may ganyan din. May season of closing. Yung graduation day. Hallelujah. So, the graduation is coming. Amen. Nalalapit na. Naamoy na natin. Narinig natin ang tunog ng mga graduation. Amen. Ang mga practice ng mga graduation, narinig natin sa mga eskwelahan. Amen. At tayo sa mga Kristyano, hallelujah. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, we are in the end time. Amen. Tayo ay nasa closing na ng ating panahon. Amen. Are you ready for the season? Yes, amen. Yes. Handa na ba kayo na ang closing na ito ng ating Panginoon? Nandiyan ang mga rumors of war. Yes. Nandiyan ang mga sarisaring ugong ng digmaan. Hallelujah. Amen. At nagpaparinig na sila, nagpapasaring na sila, gintay na lamang silang may mauna para magkalabitan na sila. Amen. So that the season is coming. Hallelujah. Ang tanong, bago dumating ang season na ito, paano mo tinakbo ang takbuhin na irisay ng ating Panginoon? How did you run the race that is set before you? Yung race na ito, hindi ito race ng ibang tao. Can you say amen? Hindi ito race ng unbeliever. Hindi ito race ni Brother Mar. Yung race na tinutukoy nito, race mo yan. Iba yung race niya, iba yung race mo. Sabi ng Brother Wenzel, iba yung test, iba yung level ng kanyang pagsubok, iba yung level ng pagsubok niya. Tayong lahat, may kanya-kanya tayong race. Amen? Huwag mong intindihin yung race ng iba. Race nila yun. Kasi pag yun ang tinignan mo ng tinignan, yung race nila, hindi ka makakarating. Amen? Pag nakita mo yung race nila, bakit kaya si brother? Hindi naman nag-church pero pinagpapala. Huwag na rin kaya ako mag-church. Hayaan mo yung race niya. Yun ang race niya. Sabi ng Biblia, the race that is set before you. Ibig sabihin, meron tayong kanya-kanyang takbuhin inilagay ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Huwag mong pansinin yung kanyang race. Race na yun. Yes. Dahil pag yun ang minasdan mo ng minasdan, tinignan yung takbo nila, hindi ka makakarating sa tatakbuhin mo. Tama. Amen. Muli ng ating Panginoon. Sabi ng propeta, amen, hallelujah, let us burn bridges. Besides, dito mga bridges sa tagiliran mo. Amen, hayaan mong matupok yan. Kasi yung bridges behind, amen, yung mga tulay sa mga tagiliran mo, hallelujah. Tulay para ikaw ay lumiko sa kanan sa kaliwa, abay makakabala sa iyo yan. Diretsuhin mo lang yung race mo. Kasi yan ang tamang takbuhin para sa iyo. Hallelujah. Yes, select ng ating Panginoon. Amen. So, paano natin tinatakbo ang race na ito? Sa isang palaruan, mga kapatid, amen, may mga bagay na kailangan muna tayong i-prepare bago tayo tumakbo. Amen. Una, kailangan mong alamin kung gaano kahaba ba yung tatakbuhin mo. Amen. Ikaw ba ay nakaset sa 1,000 meter dash? Sa 500 meter dash? Ikaw ba ay nakaset doon sa 1 kilometrong takbuhan? Ibig sabihin, kailangan mong malaman kung gaano kahaba ang tatakbuhin mo. Amen. Amen. Aside from that, hallelujah, bakit ka tumatakbo? Amen. So, siyempre, susukatin mo, mga kapatid, yung takbuhin nilagay sa iyo. Amen. Halimbawa, inilagay sa ng Panginoon ang takbuhin ito, kailangan mong ma-overcome ang bagay na ito. Susukatin mo yun. Hindi ka pwede tumakbo na lamang. Dapat alam mo kung gaano kalayo ang iyong tatakbuhin. Bakit mo kailangan malaman kung gaano kalayo ang tatakbuhin? Para ma-prepare mo yung bagay na kailangan mong gawin. Amen? Hallelujah. So you must know how long, and then avoid thinking that there is other one after this. Kalimutan mo daw
sama tayo eh. Lord, kakatapos ko lang ng pagsubok. Bakit meron na namang isa? Huwag mo daw tingnan yung mga susunod na pagsubok para sa iyo. Amen. Takbuhin mo lang yung present na pagsubok mo. Kaya say amen. Hallelujah. Avoid thinking that there is another one. Baka matamad ka na. Amen. Pagka nakita mo yung lahat ng pupursigin mo, ito pa pala ang makabubulin ko. Baka hindi ka na magpursige. Amen. Hallelujah. Get plenty of strength before the race. Hallelujah. Kailangan daw bago ka tumakbo sa isang race, hallelujah, meron kang sapat na lakas. Amen. Kailangan meron kang fuel, sapat na gasolina, kumbaga. Meron kang sapat na langis, hallelujah. Meron kang plenty, hindi na pag sinabing plenty, sagana ka. Marami kang dala. Kaya ngayon 10 virtues, di ba? Hindi lang sila may dalang saktong langis. Meron silang extra. Sabi ng scripture dito, mga kapatid, hallelujah. Kailangan meron kang plenty of strength. Amen? Meron kang dalang sapat at saganang lakas bago ka tumakbo. May say amen. Hindi pwedeng, hallelujah, ang lakas mo lang ay pang 100 meter gas, 300 meter gas ang tatakbuhin mo. Hindi ka makakarating. Hindi pwedeng, Brother Archie, ang gasolina mo mapuntang Cavite, 100, 50 lang ang kinarga mo. Sa palagay mo, makakarating ka kaya? Baka doon ka pala sa Las Piñas. Tulak ka na doon. Amen. In other words, hallelujah, dapat daw, meron tayong sapat na karga, plenty of strength before the race. Yung fuel runs mo dapat ay, hallelujah, sapat para doon sa tatakbuhin. Muli ng ating Panginoon. And before that happen, so syempre, bago tumakbo, kailangan ng warm up. Amen. Ngayon, nag-warm up tayo. Yung mga pagsubok na dinadanas sa atin, warm up lang ito, Brother Vincent. Yung mga trials na dinadanas sa atin, warm up lang ito. Amen. Wala pa squeezing time. Amen. Yung dinadanas sa atin na pagsubok na ito, warm up pa lang natin yan. Amen. Hindi pa yan ang mga malaking pagsubok para sa atin. Marami pa. Kung baga sa ano ay sabi ng, hallelujah, nagsisimula pa lang tayo sa takbuhin ito na ating tinatakbo. Amen. Hallelujah. Ganda ng finish line. Malapit na. Amen. Kung baga sa ano, habang tumatakbo kayo, sabihin mo, warm up pa lang ito. At tayo magsubok, warm up pa lang ito. Tuloy ng ating Panginoon, always warm up to improve the running performance. Anong purpose mo ng warm up? Diba yung mga tumatakbo kayo sila nag-warm up para mahanda yung kanilang katawan. Amen. Conditioning, ang tawag ito, conditioning. Alright, so hindi ba napakahirap paglaro ng kakagaling mo na sa pagtulog, pag-isip mo, laro ka agad. Napakahirap to. Hindi ka makaka-focus. Kailangan ma-warm up yung katawan natin. Hallelujah. Ibig sabihin, ito yung paraan ng Diyos. Hallelujah. Para may warm up tayo. Binibigyan na tayo ng mga testing and trials. Hallelujah. And then mga pagsubok sa buhay natin, araw-araw, tinatest tayo, tinatry tayo. Wina-warm up tayo ng ating Panginoon. Para pagdating sa tunay na labanan, hallelujah, ready tayo lahat. Say amen. 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 At sabi nito lang, hallelujah, pagkatapos yan, kailangan daw nakapokus tayo sa ating goal. Pag tumakbo ka, dapat nakapokus ka sa goal. Hindi pwedeng tatakbo ka lang, wala kang goal. Amen. Hindi tayo tumatakbo lang, wala lang. Say amen. Tayo ay tumatakbo, meron tayong goal. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos na wala tayong goal. Kaya tayo na nito, meron tayong target. Amen. Hallelujah. Kaya minsan, hallelujah, yung mga iba hindi nakakarating sa finish line, nagbaback out kasi wala silang talagang target. Amen. May isip nila, habang sila tumatakbo ka muna. Bakit ba ako tumatakbo? Ano bang dahilan bakit ako naglilingkod sa Diyos? May mapapala kaya ako dito? Amen? Kaya minsan yung iba, natatakot, napapagod, nangihinawa, nagsasawa kasi wala silang target goal. Amen. Amen? Sabi ng propeta ng ating Panginoon, hallelujah, si Moses. Amen? Naglingkod siya sa Diyos, sa isang invisible God. Amen? Ipinangaral na sa bayan ng Egypt ang tungkol kay
sa lupang pangako, hallelujah. Pero yung lupang pangako, hindi pa napuntahan ni Moses. Kaya amen. Invisible pa sa kanya yun. In other words, hallelujah, yung sinasabi ng Diyos sa kanyang pinapangaral, napaka-imposible sa tao yan. Pero hallelujah, ang si Moses na ito, hallelujah, dahil siya ay lingkod ng Diyos, amen, tumatakbo siya with the faith, with the revelation, alam niya na ang Diyos ang maglilid sa kanya. Amen. Praise the Lord. At sa bayan ng Israel, hallelujah. Amen. Meron kasi siyang focus eh. Hindi siya nagdi-focus. Amen. Straight lang siya pagtakbo niya. Hallelujah. Amen. Maraming humaharang. Maraming sumasagabal. Amen. Pero yung focus niya, hallelujah, diretso lang. Amen. Naalala ko lang testimony si Sister Bioli kahapon. Kausap ko si Nanay Bioli. Namin siya ang gawain. Amen. Hallelujah. Dahil nga, nararamdaman niya, sabi niya, iba ang pakiramdam ko pagkakapiling ko kayo. Hallelujah. Amen. Nararamdaman niya yung tunay na pamilya. Hallelujah. Hallelujah. Yung tunay na pagsabay, hinahanap niya kasi nakapokus siya sa akin. Hallelujah. Aside from that, aside from being focused, amen, wear proper attire. Kailangan daw, pag tumatakbo tayo sa isang patakbuhan, kailangan nakasuot ka ng tamang attire na pagtakbo. Hindi ka pwedeng magsuot, tatakbo ka, nakasuot ka ng gown, ng high heels. Walang tumatakbo sa palano, ng high heels. Yes, amen. Walang nakalong gown. Amen. Walang nakabaon. Dapat ay kung takbuhan ang tatakbuhin mo, abay nakapantakbo ka. Amen. Nakapit ka. Hallelujah. Naka-time ka ng pantakbo. Amen. Saan nakakita na ng isda nakasuot ng barong? Abay mangingisda ka, nakabarong ka, nakakurbata. Hindi pwede yun. Amen. Maghahalo ka ng uling, tapos ikaw ay naka-Amerikana. Abay, hindi yata bagay. Kung tatakbo sa takbuhan, hallelujah, dapat ay fit ang attire mo sa iyo pupunta sa tatakbuhin mo. In other words, yung mga nakakita ko yung mga racer, pag tumakbo sila, wala silang mga abumod sa katawan. Walang kwintas, walang lilo. Amen. Walang mga nakasabit akong ano sa katawan. Amen. Sila ay talagang nakadamit lamang na pantakbo. Kasi amen. At hallelujah, yung takbo ng itong kanilang damit na ito ay fit sa kanilang pagtakbo. Amen. Amen. Wala silang mga sagabal sa buhay habang tumatakbo. Wala silang mga abumod sa katawan habang sila nagdilikod. Wala silang mga inaalala sa buhay nila. Yes, yes. Amen. Wala mga nakapilabi sa buhay nila habang sila naglilingkod sa Diyos. Kasi gusto nila walang sagabal habang naglilingkod sila sa ating Panginoon. Hallelujah. Ganyan tayo dapat tumatakbo. Hallelujah. Wear attire. Take off all things that has before what? Sabi ng Biblia, lay aside every weight. Sabi naman walang liwag yung bawat pasan. Napakahirap tumakbo ng maraming pasan sa buhay. Napakahirap maglingkod na inaalala mo, Lord. Purihin ka. Mamaya sa kaya kukuha ng pambayad sa akin. Napakahirap maglingkod. Amen. Marami kang inaalala. Pero maglingkod ka, hallelujah, iwan mo na lahat ng iyong weight, ng bigat mo sa buhay, hallelujah. Dahil ang Diyos ang tutugon ito. Kaysa hallelujah. Last one. Perfect and right shoes. Dapat na meron kang tamang sapatos pagtatakbo ka. Sabi ng scripture, yung sandalyas, yung pangyapak na ginagamit natin sa pagkipagbaka, sabi ng scripture, suotin mo ang pangyapak. Ang pangyapak ng gospel of peace. Diba sa book of, sa scripture nandun yan? Yung pangyapak sa Philippians. Suotin mo yung pangyapak. Amen. At ang sabi ng propeta natin doon, that is the gospel of peace. Sabi ng scripture yan. Ito ay ang gospel ng kapayapaan. Habang tumatakbo ka, amen, dapat ay payapa ka. Hindi ka nag-aalala. Amen, na matatapin mo kasi hindi naman dito kung ang suot mo. Pag-alala ka kung nakahihils ka, tumatakbo ka. Amen, sigurado mabibilayan ka. Pero kung ikaw ay nakasuot ng tamang sapatos pagtakbo, and that is the gospel of peace, hindi doctrine ng tao, hindi intellectual knowledge, sabi ni Brother Richie, hindi ka kakabahan sa iyong pinapangaral. Hindi kayo magsisikuhan. Kasi
Panginoon. Amen. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, sa kanyang preaching na God's provided way. Tayo daw ay parang mga tupa. Amen. Nanalayo, nanahiwalay. Tayo ay tinulad sa mga tupang nahiwalay. At ang mga tupa daw nahiwalay. Amen. Sabi niya, is the most helpless thing in the world. Ayun, sabi ng Brother sa testimony ng Brother Lisa. Pag nalayo sa Panginoon, kami talagang malayo. Ang tupa daw na nalayo sa Panginoon, sa kanyang pastor, is a sheep, is the most helpless thing. Kaawa-awang nilalang. Pag tayo palang nalayo sa Diyos, pinakakawawang nilalang tayo. The helpless thing in the world, when it's lost, pag siya'y nalayo sa kanyang tagapagbantay, hallelujah, amen, siya ang pinaka-helpless thing in the world. When it's lost, it just can find its way home at all. Sabi niya, ang sheep daw na nawala, pag siya'y nawala, he will just stand and blink. Wala siyang magawa kundi tumayo at sumigaw. Amen. That's all. Hanggang sa matagpuan siya ng mga wolves. Amen. Maraming wolves. Sabi na rin siya ang Satanas, walang tigil yan. Araw at gabi, nandiyan siya, nakasaw sa iyo. He always makes a way. Pero tandaan nyo, mga kapatid, bagamat nandun ang wolves, amen, nakabang, at helpless siya, at wala siya magagawa unless the shepherd doesn't come in. Wala siya magagawa hanggang di dumadating ang shepherd. And that's the way it is with us. Parang tayo, sabi niya, ganito din daw tayo. Pag tayo nawala, tayo ay absolutely hopeless. Wala tayong kapag-pag-asa. Unless, maliban na lamang na shepherd ay dumating para kunin ka. Hindi lang ang tanging pag-asa natin. Ibig sabihin, pag tayo nawala sa kagubatan bilang tupa, wala na tayong pag-asa. Maliban na lamang na tayo matagpuan ng ating pasol. Amen. But notice, sabi na dito, God always had a way. Merong para ng Diyos. Meron siyang, nagdadala siya ng sarili niyang paraan. He always makes a way of escape. Buti na lamang, si Brother Noel, naka-escape din sa problema ng pinasya ng parang araw. Amen. Mga kayo, Brother Noel, pag nakita kami, bibigyan ko pa siya ng isa. Isang panalangin. Amen. He makes a way of escape. Out of every trial. In other words, hallelujah, sa bawat pagsubok, tandaan nyo, ang Diyos, meron lagi siyang nakalaan ng paraan ng pag-iwas nito. Binibigyan ka niya ng paraan para matakasan mo ito. Amen. Amen? Nag-testimony si Brother Luis eh. Pero palagi niya gawin yung testimony eh. Amen? Nung siya nabangga, wala siyang dala lisensya. Amen? Sabi niya sa tiyan mo, Sir, saglit lang, kukuha ng lisensya. Huwag mo sabihin mo na ka lisensya. Nakaliani ka lang. In other words, ang Diyos gumagawa siya ng paraan para makaiwas tayo sa mga pagsubok natin dinadaanan. He always makes a way. Minsan hindi natin napapansin ang Diyos na palang kumikilos sa bagay na ito. Mga pagkakataon tayo nalalayo sa Diyos, mga pagkakataon tayo ay nalilinsan sa ating pagtakbo, hallelujah. Pero ang Diyos, He always makes a way. Lagi siyang may nakalaan na paraan ng pag-iwas sa lahat ng ito. Before He sends His judgment, bago niya dalhin ang judgment, amen, naniniwala ko, Brother Winsel, bago ka makarag ng N300 na yan, meron na sa iyong pinadala ang Panginoon na message. Hindi ko na napansin. Si Brother Romel, di ba, tinestify na kanina, bago siya tumahan sa pagsubok, pinakita na kanya ng Panginoon ang way para siya ay makatakas. Pero siya nakasharing eh. Amen? He makes a way. Before He sends His judgment, He makes a way. Amen. Kaya minsan nakakantila na mapansin yung paraan ng Diyos para tayo makaiwas sa lahat ng ito. Yun ang pala yung pabala ng Diyos para
natin. Amen? Kasi si Satanas hindi siya titigil eh. Alam sa Satanas na hindi lagi ang way ng ating Panginoon, pero lagi siya nandiyan, nakaabang siya sa iyo. Nag-aantay siya ng isang pagkakamali. Ako, alaman na inaabang sa muli, brad. Wala yung gatol-gatol, alaman lang yun. Amen? Kung merong way ang Panginoon, mayroong din way sa Satanas. Dahil niya, baka akala nyo si Lord lang ang may way para makaiwas ka. Meron din paraan si Satanas para mapasok ka naman. Amen. He makes a way. Amen. Pero tandaan nyo, before He sends His judgment, He makes a way. Before He sends judgment, He always sends mercy. Lagi nandun ang kanyang biyaya. At lagi nandun ang kanyang habag para sa amin lahat. Bago siya magpadala ng judgment, amen, nandun ang biyaya niya. Hallelujah. Bago ka banggain, Brother Winsor, L300, nandun na muna ang biyaya niya. Iiwas ka niya ng konti. Amen. Yan na muna ngayon, L300 na. Sa susunod, pagdating ka sa ulo mo, truck na, ipabala ko na. L300 na ngayon, Brother Winsor. Pag hindi ka nagtanda, abay, 10 million na ako padala ko sa'yo. Amen. Puli ng ating Panginoon. Alright, so, ang Diyos, amen, nakakatuwa din naman ang invitation na ito, pero tandaan nyo, ang Diyos bago siya magdala ng judgment, He says mercy. Lagi nandun ang kanyang habag at biyaya para sa ating lahat. Alright. Sabi dito, mga kapatid, run the race with patience. Pag daw tayo tumakbo sa patakbuhan, tumakbo tayo na may pagtitiis. Patience. There's no ups and downs, ins and out. Wala daw tayong up and down, ins and out. You really get into God. If you're really in Him, not just impersonating something, but you are really in Christ, you are one alternative. Your whole heart sold out. Ang buong mong puso, amen, ay nasa Panginoon. Every bridge is burned behind you. Lahat ng mga bridge behind you, ito nasusunog na. And you get your affection set on, at ang mga bagay, yung focus mo ay nakaset sa ating Panginoon, which are above, and you are run the race with patience. Huwag mo isipin yung ups and down. Kasi yung ups and down, normal na yan sa ating mga buhay. Tatayo, madadapa, mabangon, dapa ulit, babangon, dadapa ulit. Pero sabi niya, huwag mong pasinin ang ups and down na ito, tsaka yung ins and out. Amen. Set your affection. I-focus mo ang mind mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi na dito, mga kapatid, hallelujah. And you run the race with patience that sets before you. Ang dami ng mga pagsubok, mahuhulog ka, dadapa, babangon, dadapa. Amen. Tumakbo ka lang. Magtiis ka lang. We run with patience. Hallelujah. Aside from that, sabi niya rito, endure it patiently. Pag sinabing endure it patiently, hindi ka lang magtitiis. Amen. Kailangan mong magtagal sa iyong pagtitiis. Amen. Pag sinabing endure, amen, ay, ang ibig sabihin nito, yung talagang tumatakbo ka na may pagtitiis. Forever. Ibig sabihin, kung tumatakbo ka may pagtitiis, hindi lang ikaw may pagtitiis, ini-endure mo to. Ibig sabihin, yung pagtitiis mo dapat ay may kasama ano ito, yung tag ito, tatag. Tatag ng pagtitiis. Kasi madali magtiis eh. Amen? Madali kumain, walang ulam. Pero hanggang saan mo kakayanin? Amen. Baka mamaya tanghalian, wala ka ng ulam, baka magwala ka na. Amen? Madali magtiis. Pero yung hanggang saan, yun ang tanong. Hanggang saan ka magtitiis? You have to endure patiently. Ibig sabihin, kailangan matagalan mo ang iyong pagtitiis. Hindi ka lang magtitiis sa isa, dalawa, tatlo. Hallelujah, maraming pagtitiis. Sabi ng Biblia, long suffering. Hindi naman sinabi short suffering, long. Pag sinabi long,
dahil siya ang author and finisher of our faith, who for the joy was set before him, endured the cross, tiniis niya yung krus. Amen, hallelujah. Gano'ng kabigat yung krus sa ating dinadala? We have to endure it. Despising the shame. Pag sinabing despising the shame, baliwalay mo yung kahihiyan. Minsan, ganyan tayo, nahiya tayo mag-share sa trabaho, nahiya tayo mag-share sa ating kamag-anak, nahiya tayo mag-share sa ating pamilya. Amen. Sabi dito, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Dahil ginawa ito ng ating Panginoon Kristo, ito yung ang ginawa sa kanya ng ating Panginoon, hallelujah, naluklok siya sa kanan ng lukluan ng ating Panginoon. Amen. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and pained in your minds. Sa Tagalog, sabi nito ng scripture, mga kapatid, sapagkat dilid-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalansan. Kasi namin dilid-dilihin. Okay, tingnan nyo. Gawin yung, bagito. Gawin nyo daw, encouragement. Inspiration. Yan, dilid-dilihin. Gawin yung inspiration yung mga taong nakatakbo ng ganitong bagay. Gawin yung inspirasyon yung mga taong nakapagtiis sa buhay nila. Amen. Dilid-dilihin nyo. Hallelujah. Yung mga taong nagtiis, sabi ng scripture, yung nagtiis, gayong pagsalamsak ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang huwag kayong magsihina. Anong dahilan? Para meron kayong encouragement. Para hindi kayo manghina at manglubaypay sa inyong mga kaluluwa, sabi ng scripture. Sa verse 4, hindi pa kayo nakikipaglaban. Hindi pa tayo nakikipaglaban. Totoo naman eh. Yung laban natin, hindi natin laban to ng ating Panginoon. Hindi pa tayo nakikipaglaban. Tandaan niyo yan. Hallelujah. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, nakikipag-away laban sa kasalanan. Tuloy ng ating Panginoon. At inyong nilimot ang inaral na pakikipagtalo. Ayun, nakakalungkot. Sa inyong tulad sa mga anak, anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o mga lupaypay man kundi ikaw ay pinagbibigyan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig, sinasabi nyo, ang Diyos, pinaparusahan niya yung kanyang lahat ng iniibig. Kung nakakaras ka ng parusa, mahal ka ng Diyos. Isipin mo, mahal ka ng ating Panginoon. Kung nakakaras ka ng palo, tandaan mo, mahal ka ng ating Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Amen. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Amen. At inahampas. At pinapalo. Problema, si Brother Will yata lang hampas eh. Di wala tuloy. Amen. Hallelujah. At kanyang inahampas, Brother Wenzel. Brother RG. Amen. Kailangan natin lagi si Brother RG. Amen. Meron siyang maikling palit na karamdaman. Amen. Minsan lang siyang hinampas ang ating Panginoon. Ay, patuloy na siyang isama sa ating mga panalangin. Amen? Hallelujah. Kasi ang purpose ng ating Panginoon dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Lord. Sabi ng Biblia, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at inahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ang gusto mong tawagin kang anak ng Panginoon at gusto mong tanggapin ka ng Diyos bilang anak, abay, tiisin mo yung hampas sa'yo. Kasi ang Diyos, papaluin niya lamang ang kanyang sariling anak. Hindi naman tayo namamahal ng anak ng iba, di ba? Mr. D, napalo mo ba yung anak ng ibang tao? Di ba? Anak mo, papaluin mo yun kasi anak mo yun. Ganyan ang ating Panginoon. Pinapalo niya ang kanyang sariling anak. Itinuturing niyang anak. Pinapalo niya, hindi lang pinapalo, hinahampas pa. Amen. Hallelujah. Na dahil dito, sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Tuloy ng ating Panginoon. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapag kayo'y hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat. Yung parusang tinatanggap natin, hindi ito parehas ng parusang tinatanggap ng iba.
Amen. Kung gayoy mga anak, naligaw kayo at hindi tunay ng anak. Kung iniisip nyo, hindi naman kayo pinaparusahan, agaya ng iba, magtaka kayo. Baka anak kayo sa labas, naligaw ng anak. Sabi dito, kung kayo pinarusahan, tandaan nyo, kayo'y mga tunay na anak. Amen. Amen. Sa 1 Corinthians, chapter 13, verse 6, sabi niya dito, rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. Huwag daw kayong matuwa at magkasiya sa kamalian at sa kasalanan. Magkatuwa kayo sa katotohanan. Rejoice in the truth. Bear with all things, magbata ng lahat ng bagay. Believe in all things, maniwala sa lahat ng bagay. Hope in all things, umasa sa lahat ng bagay. Endure in all things, magtiyaga sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, hindi lang tayo aasa sa isa. Amen. Sa isang pangako ng Diyos, asahan natin ang lahat ng pangako ng ating Panginoon. Hindi lang tayo maniniwala sa isang sinabi ng Diyos, paniwalaan natin ang lahat ng sinabi ng Diyos. Believe in all things. Endure in all things. At listen nyo din, pagtiyagaan nyo din ang lahat ng bagay na hinahayaan ng Diyos na mapasayo. Di ba si Job? Amen? Wala naman siyang ginagawang mali. Pero nandun ang lahat ng pagsubok sa buhay niya. Pero anong ginawa niya? Bisa sisihin niya ang Diyos. Amen. Pinuri niya pa ang ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ubad ako dumating dito. Ubad akong babalik sa iyo. Dahil alam niya yung lahat ng bagay na meron dito sa lupa. Pag dito lang yun. Amen. Dahil ang kaya mag-provide ng lahat ng kailangan niya, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Nakita ko matapos mga kapatid. Tama, meron tayong masarap na chicken curry, Sister Ben. 2 Timothy chapter 4, verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating daw ang panahon, hindi na nila matitiis ang magagandang aral. Meron pa lang ganyan, no? Darating daw ang araw na yung magagandang pangangaral, hindi na nila matitiis at hindi na nila matatanggap. But after their own lust shall they heap themselves teachers having itching ears. Ano mangyayari? Kakati ang kanilang mga tenga. Di ba sa Tagalog? Darating ang araw, hallelujah, yung mga ngati yung kanilang mga tenga, hindi nila matitiis sa magagandang aral. Amen, tatakpan nila yung mga tenga nila sa magagandang aral. Kakati yung tenga nila, maiinis sila. Maiiyak mo sila kasi tama ang sinasabi mo. Amen, darating ang panahon, sa takbong ito, mga kapatid, hallelujah. Hindi na sila kaya makapagtiis. They will not endure. Pag sinabing endure, diba hindi nila mapagkatsagaan ng mga tamang aral. Hallelujah. Pag sabihin ng mga anak, si nanay, parang sirang plaka. Pagkain ng mga anak, sinabi na sa iyo ng nanay mo, bukas sasabihin na naman, dahil ikaw, parang ka sirang plaka. Anong dahilan, bakit parang sirang plaka yung mga nanay? By the way, ako natos din pala, sa sulat na yung mga nanay natin, para mga sirang plaka yan. Sabi ng mga anak, si nanay talaga, si mama talaga, paulit-ulit. Ang dahilan kung bakit sinasabi ng nanay laging important, kasi hindi po ginagawa. Kaya minsan yung mga pastors sa church, yung mga ministers sa church, paulit-ulit na sinasabi sa church. Kasi hindi natin ginagawa. At dahil yung panahon sabi ng Biblia, they will not endure. Hindi na sila makatatagal sa tamang pangangaral kasi magsisimangatin na yung tenga nila. Di ba ganyan pagka nainis, kinakamot na yung damdam dito. Kaya, amen. They shall turn away their ears from the truth. Amen. Sila tatalikod na. Isasara nila yung kanilang mga tenga sa katotohanan. And they shall be turned unto fables. But watch thou in all things. Endure affliction. Pagtsagaan nyo ang lahat ng ito. Do the work of an evangelist. Aral kayo, gamitin nyo ang ministeryo ng evangelist. Make full fruit of the ministry. Ipakita nyo ang pruweba ng ministry na tinanggap nyo sa ating Panginoon.
Sa Hebrews chapter 11 verse 27. Mga tatlong scripture na lang. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. For he endured as seeing him who is invincible. Di sinabi ko na kanina, mga kapatid. He forsook Egypt, the course of this world. Tinanggihan niya ang Egypto. Amen. Ang Egypto ay tipo ng takbo ng sanglibutan. The course of this world. For he, the unseen things, that's faith. James chapter 1 verse 12. Blessed is the man that endureth temptation. Mapalad daw ang tao na nagtitiis sa mga temptation. Ito sa Tagalog yun. Blessed is the man that endureth temptation. Ayan, nagtitiis sa pagsubok. For when he is tried, pag siya'y sinubok, he shall receive the crown of life. Kaya kung gusto na makareceive ng corona, ng buhay, ng putong ng buhay, amen, magtiis tayo. Kasi mapalad ang taong nagtitiis sa mga pagsubok. Amen. Which the Lord had promised to them that love Him. Ephesians chapter 2 verse 2. Where in the time past you walk according to the course of this world. Dati kayong mga tumakbo din naman. Dati naman din tayong lahat ay tumakbo sa gawa ng sanglibutan bago tayo mapunta sa message na ito, bago tayo nagkagabi ng ating Panginoon. According to the prince of power of the air. Amen. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Last verse. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, verse 7. Sa paalala bago mag-close. I have fought a good fight. Ako ay nakipagbaka ng mabuting pakipagbaka, sabi ni Pablo. I have finished my course. Natapos ko ang aking takbuhin. Ngayon, amen, tayo ay tumatakbo din kagaya ni Pablo. Matapos kaya natin ang takbuhin ito, nakagaya ng natapos si Pablo. Amen. I believe. Amen. Hallelujah. With faith in our hearts, sabihin natin, Panginoon, I can finish this course. We will finish this course. Can you say amen? Amen. Amen. Hallelujah. Makakagraduate tayong lahat. Tandaan niyo yan. Yes, amen. Tatanggap tayo lahat ng diploma sa ating Panginoon. Amen. Ang diploma, head of man, may kasama yan. Amen. Uli ng ating Panginoon. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen. Hallelujah. Uli ng ating Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya, mga kapatid. Tandaan niyo, tayo tumatakbo. May mabagal, may mabilis. Pero ang tatakbo ito, hindi naman ito karera ng pabilisan. This is not the race of who is the fastest. Kasi sino ang pinakamabilis. Itong race na ito is the race of endurance. Ito'y takbo, amen, ng may pagtitiis. Mauna ka man sa race na ito. Mauli ka man, ang mahalaga, makatapos tayo sa tatakbuhin natin. We must finish the course. Amen. Amen. Tumakbo tayong lahat. Tapusin natin ang takbuhin ito. Huwag tayo magsawa. Ilagay natin ang goals. Isuot natin ang tamang attire para sa takbuhin ito. Amen. Ilagay natin yung tamang goal natin, focus natin sa pagtakbo natin tinatakbo. Lagay mo ng motibo, ng vision ng pagtakbo natin. Maglaan tayo ng samang strength, lakas, habang tayo tumatakbo. Amen. And we will finish this course. Amen. Walang iba. Ang sabi ng Biblia, He is the author and finishers of this faith. Kaya tandaan nyo, siya ang author